Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at ngayon lahat ko natutunan para sa daily devotion na pinamagatang Armor of God Prayer. No? So, last series po siya ng Full Armor of God. So, yung scripture po natin ngayon is Ephesians chapter 6 verse 18 and sinasabi po dito na, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all Lord's people. Sa Tagalog, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. So yung teaching po natin ngayon is number 1, prayer shakes the heavenly realms. So kapag tayo po yung nananalangin, yung panalangin natin is hindi lang sa mundo, kundi na rin sa heaven, no? Heavenly realms. Yung spiritually, no? Sa dalawang nilikha ng Diyos na may dalawang realms na earthly and heavenly, spiritual and physical and visible and non-visible, no? At lahat ng yon is nilikha para sa ating Panginoong Jesucristo. So prayer shakes the heavenly realms. Next is, prayer makes the angels busy. So, pag nananalangin tayo, hindi daw po sa angel, kundi sa ating Panginoon. Diretso sa Panginoon, no? Si God kasi sumasagot sometimes through sa mga angel, no? Sa pamamagitan ng mga angels, sinasagot ni God yung panalangin natin, di ba? Sumasagot yung ating Diyos sa pamamagitan ng ibang tao, no? Not all the time na tao yung ginagamit ng Diyos para sumagot sa pangailangan natin or sa mga kinakaharap natin, no? Angel din po, no? Angel din yung ginagawang way ni God para ipahatid sa atin na yung ating pangailangan or yung gusto natin, ganun po. So prayer makes the angels busy. Next is, prayer brings our battles in God's court. So, sa pananalangin, hindi lang naapektuhan yung earthly, no? Hindi lang sa heavenly. Kasi yung purpose ng prayer is bring our battles in God's court, no? Pag sinabing in God's court, Corte Suprema ng ating Panginoon, na ating Diyos, no? Na tayo ay lumalapit kay God at siya yung hinahayaan natin mag-decide, no, sa ating buhay, sa mga mission na gagawin natin sa ating buhay, no? Si God yung nag-decision. At ayan ang magaganap sa mundo and walang makakapigil sa ating Diyos kahit si Santanas. So prayer brings our battles in God's court. So bilang application po, no, number 1 is approach the throne of God where final decisions are made. So lumapit tayo sa trono ng ating Diyos, no? At binibigyan niya tayo ng karapatan bilang mga anak niya, no? So, binibigyan tayo ng karapatan ni God na lumapit sa Kanya directly, no? Hindi kung sino man yung lalapitan mo. Straight to the point na sa Kanya talaga diretso, no? Sa Kanya mismo, kay God lang tayo lumapit, no? Kasi nga, binigyan niya tayo ng karapatan kasi nga anak niya nga tayo. So, ang mediator natin ay ang ating Panginoon Jesucristo. So, lumapit tayo sa Diyos, ay sa trono ng Diyos, no? Na may mayamang biyaya ng Diyos. So, meron tayong lakas ng loob, buuan loob, no? Na alam nating papakinggan tayo na ating Panginoon Jesucristo sa ating mga panalangin, no? Kasi lumalapit tayo sa pangalan natin Panginoon Jesucristo. At kapag pinag-decision ng ating Panginoon sa langit, ay wala na pong makapagpabago nun, no? Kung ano sabihin ng Diyos sa langit, ayun po yung magaganap dito sa lupa, no? At walang makakapigil nga po sa Kanya, ito nang sabi ko kanina. So, approach the throne of God where final decisions are made. So, next is appeal on behalf on the Lord's people. So, hindi lang pansarili natin yung pinag-pray natin, hindi lang yung kaligtasan natin, no? Kundi yung ibang tao na rin po, yung kapwa natin mananampalataya, no? Lahat sila ipanalangin natin, no? Hindi lang sarili, hindi lang yung maagustuhan mo sa buhay,
kundi yung ibang tao na rin po, no? Sabi nga po, sarili mo, pamilya mo, community, and also yung nation, no? Ipanalangin natin yung ating kapwa na sana is nasa maayos siyang kalagayan katulad natin, no? So, appeal on behalf of the Lord's people. And lastly is, ask without ceasing, using all kinds of prayer. So, let's continue pray without ceasing, no? So, lahat na klase ng panalangin is gamitin natin, no? Panalangin na paghingi ng tawad, pasasalamat, request prayer, and so on na kinds ng prayers, no? Is gamitin natin. Sabihin natin yung lahat sa ating Panginoon. And si God is dinidinig niya tayo sa ating mga panalangin, at ang Diyos is nagmamalasakit niyan. Katulad nga po ng sabi ko, sagutin ka niya sa pamagitan ng ibang tao, yung hindi din sa pamagitan ng tao, sa pamagitan ng angel, no? So, yung lesson learned, ask without ceasing, using all kinds of prayer. And yung lesson dito is maging mapagpakumbaba tayo sa ating Panginoon. Sabi nga ba, lahat na nagmamataas, lahat ng nagpapakumbaba is tinataas, at lahat ng nagmamataas is binababa. So, ayun po, no? Ipag-pray natin lagi yung mga sabi ko nga po, yung all kinds of prayers, no? Pasalamat, paghingi ng tawad, no? And also yung mga request prayer, no? So, wag tayong magpumilit, no? Maging mapagpumba tayo. Be humble nga po, no? And ayun po, no? Wag lang yung pansarili natin kagustuhan yung ipanalangin natin, o yung sarili natin kaligtasan, kundi yung pangkalahatan, no? So, ayun na po yung akin po na sa daily devotion. Naway may natutunan tayo, and may share natin sa iba. And ayun na po, thank you po sa pakikinig, at God bless po sa ating lahat.